Iba't ibang usapin na inaasang magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Indonesia ang natalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo. Kabilang na dyan ang pagsusulong ng renewable energy, trade and investment, maritime operations, maging ang issue sa West Philippine Sea. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Mag-aalas 10 nang dumating sa Malacanang si Indonesian President Joko Widodo. Ginawaran siya ng arrival honors at mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Matapos niyan, agad na dumiretso ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting kung saan natalakay ang iba't ibang usapin na magpapatibay pa sa relasyon ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa iba't ibang aspeto. Kabilang na ang pagsulong sa renewable energy, infrastructure development, trade at investment, defense security, maging ang maritime operations at people-to-people relations. The Philippines and Indonesia agreed to continue our cooperation on political and security matters, noting the recently concluded Joint Commission for Bilateral Cooperation, headed by our respected foreign ministers. Advancements have been made on several action points in the JCBC's Plan of Action, which was signed on the 5th of September 2022 during my state visit to Indonesia. Napirmahan din ng dalawang leader ang Memorandum of Understanding sa enerhiya. Sa ilalim nito, nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia sa pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng kanilang business sectors, lalo na tuwing may critical na supply sa energy commodities gaya ng coal at liquefied natural gas. Through this MOU, our countries create a new synergy as we cooperate to achieve energy security. In addition to this MOU, another MOU on science and technology is nearing the completion phase as well. Kinilala rin ng Pangulo ang naging papel ng Indonesia sa pagkamit ng kapayapaan sa BARM, dahilan para bigyang diin ng dalawang leader ang pagpapabilis ng mga kaukulang Memorandum of Understanding para mas mapalago ang ekonomiya at pamumuhay ng mga nakatira sa rehiyon. Napag-usapan din ng dalawang leader ang ilang issue sa South China Sea kung saan binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng international law. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Ikinagalak naman ni Widodo ang mga progresong natupad sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, partikular na sa border security at pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. We welcome the strengthening of cooperation on border security, including through joint patrols, but there are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. Settlement of continental boundaries need to be pushed. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Samantala, bagaman hindi nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang press statement ang tungkol sa issue ng clemency ng Pilipinong si Mary Jane Veloso na nasa death row ngayon sa Indonesia, nauna nang kinumpirma ng PCO na isa ang paksang ito sa natalakay ng dalawang leader pero wala pang detalye sa ngayon sa kung ano ang partikular na napag-usapan ukol dito. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.